Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Save Rosa na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Sa Brazil, isa sa pinakasikat na influencers ay si Rosa, isang batang babae na gumagawa ng toy review videos na umaabot sa milyon-milyong viewers. Pero sa likod ng kamera, laging nandoon ang kanyang ina na si Dora. Siya ang nagmamanage ng lahat, at pinaayos pa niya ang kwarto ni Rosa sa bago nilang bahay para magmukhang isang professional studio, isang marangyang setup na halos lahat ay bayad ng mga sponsors ng channel. Isang gabi habang tahimik silang naghahapunan, biglang tumunog ang doorbell. Ang mga bagong kapitbahay pala iyon na gustong magpakilala. Kasama nila ang anak nilang si Lana, na agad nakilala si Rosa. Halatang fan na fan siya, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang nag-video kasama si Rosa gamit ang kanyang phone, sabay sabing balang araw magiging best friend sila. Dahil sa sobrang hanga niya, hiniling ni Lana na makita ang kwarto kung saan nagre-record si Rosa. Dinala siya ni Rosa roon habang si Dora naman ay inimbitahan ng mga magulang ni Lana na magkape sa sala. Pagpasok ni Lana sa kwarto, namangha siya sa dami ng laruan, gamit, at pati sa kama na parang bahagi ng isang set. Pero may napansin siyang kakaiba, halos hindi magsalita si Rosa. Malayo ito sa masigla at makwento niyang personalidad sa mga videos. Hindi alam ni Rosa kung paano magre-react, kaya para makaiwas sa awkward na sitwasyon, binigyan na lang niya si Lana ng laruan bilang regalo. Samantala, sa sala, ipinakilala ng nanay ni Lana na si Vera ang sarili niya bilang presidente ng Neighborhood Association at inimbitahan si Dora na sumali sa kanila. Pero halatang hindi komportable si Dora sa usapan. Halos puro si Vera ang nagtatanong, at nang tanungin kung sino pa ang kasama nila sa pamilya, sinabi ni Dora na silang dalawa lang ni Rosa. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Dora na mapansin ang closeness ni Vera at ng asawa nitong si Boto, isang bagay na tila wala sa buhay niya. Lumipas ang mga araw, at isang tanghalian ang inihanda ni Dora na sobrang ayos at perpekto, parang kailangan laging handa sa kamera ang lahat sa bahay. Nang ipakita ni Rosa ang mga bagong laruan mula sa sponsors, sinabi niyang hindi siya masaya sa mga iyon dahil hindi naman magaganda. Ipinaliwanag ni Dora na kadalasan, pinapadala ng companies ang mga produktong hindi nila maibenta, at umaasa sila na tataas ang sales kapag ni-review ni Rosa. Kahit nagalok si Dora na kanselahin ang kontrata, sa huli pumayag pa rin si Rosa na gawin ang video. Habang pinapanood ni Lana ang isa sa mga videos, napansin ng nanay niya kung gaano karami ang followers ni Rosa. Para kay Vera, parang sobrang trabaho iyon para sa isang bata. Pero para kay Lana, pangarap niya rin iyon, maging sikat at mayaman tulad ni Rosa. Napansin din ni Vera na kung hindi kumikita si Dora sa channel, hindi nila kakayanin ang ganoong bahay sa sweldo lang ng isang guro. Kinabukasan sa school, naging sentro agad ng atensyon si Rosa. Pinagkakaguluhan siya, may kumukuha ng litrato, may nagbi-video. Sila na ang nag-guide sa kanya papunta sa classroom habang ang ibang bata ay humihingi ng selfies. Doon din nalaman na si Dora ang magiging teacher ni Rosa. Habang tumatagal, napapansin na parang kontrolado ni Dora ang bawat galaw ni Rosa, kahit simpleng pagbisita sa kaibigan, kailangan ng pahintulot. Kahit birthday ni Rosa, si Dora ang nagdedesisyon kung ano ang mangyayari, mula sa tema hanggang sa susuotin niya, na mas mukhang pambata kaysa sa edad niya. Dumating ang araw ng birthday party. Engranding setup, may bodyguards pa, at parang hindi para sa isang teenager. Ang tema, gusto ni Dora gawing content ang buong event, pero gusto lang ni Rosa mag-enjoy. Sa huli, napilit din siya ni Dora na mag-record. Pagkatapos ng party, may isang bagay na ginawa si Dora na hindi alam ni Rosa, nilagyan niya ng gamot ang gatas nito, at nang makatulog, may ini-inject siya sa katawan ng bata. Unti-unting nagsimulang magpakita ang epekto nito. Nahihilo si Rosa, nanghihina, at sa isang pagkakataon sa school, bigla siyang bumagsak. Dinala siya sa ospital, pero agad siyang kinuha ni Dora bago pa makumplito ang tests. Isang araw, nadiskubre ni Rosa ang resulta ng kanyang medical test, may severe hormonal imbalance siya at malnourished. Pero hindi niya sinabi ito sa kanyang ina. Habang lumalala ang sitwasyon, nadiskubre rin ni Rosa ang isang maliit na bagay sa ilalim ng balat niya, isang implant. Doon niya nalaman ang katotohanan, pinipigilan ni Dora ang kanyang paglaki gamit ang puberty blockers. Hindi lang iyon, nadiskubre rin niyang hindi pala siya 13 taong gulang. Nang makausap niya ang dati niyang kaibigang si Zoe, nalaman niyang 17 na ito, at kung pareho silang ipinanganak sa parehong araw, ibig sabihin, matagal na siyang niloloko. Dito na tuluyang gumuho ang mundo ni Rosa. Sinubukan niyang lumaban, pero ikinulong siya ni Dora sa kwarto. Pinilit pa rin siyang magtrabaho, mag-record ng videos kahit wala na siyang lakas.
Sa tulong ni Lana at Zoe, unti-unti nilang natuklasan ang katotohanan. Napansin nila na sa mga videos ni Rosa, may mga nakatagong mensahe, paraan niya para humingi ng tulong. Dahil dito, gumawa sila ng hashtag #SaveRosa. Mabilis itong kumalat at naging viral. Nang malaman ni Dora, pinilit niyang gumawa si Rosa ng video para sabihing okay lang siya at itigil na ang mga chismis. May mga naniwala pero si Zoe hindi, kaya dumiretso siya sa pulis. Unti-unting lumabas ang katotohanan sa media. Dumami ang ebidensya. Nagbigay ng statement ang mga taong nakakakilala sa kanila. Habang nangyayari iyon, tinangka ni Dora na tumakas. Kinuha niya ang perang itinago niya at iniwan ang lahat, pati si Rosa. Pagdating ng mga awtoridad sa bahay, natagpuan si Rosa na wala ng malay. At sa huli, hindi siya nakaligtas. Ang kanyang kwento ang naging simula ng isang kilusan na tinawag na hashtag #SaveTheRoses, laban sa pagsasamantala sa mga bata para sa pera at kasikatan. Samantala, si Dora, tahimik nang namumuhay sa ibang lugar. Buntis ulit, may bagong simula, dahil para sa kanya, ang bata ay hindi anak, kundi isang oportunidad. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.